Mga kapatid, dito nga sa Pilipinas, kapag sports na ang usapan, tiyak yan, basketball ang #1. Kahit saan ka nga makarating, subdivisions man, probinsya o kahit sa maliliit na eskinita, meron kang makikitang basketball ring. Ang basketball parte na ng buhay at kultura natin kung maituturi. Kaya naman, kahit sa basketball, alam niyo po bang meron po tayong sariling lengguwahe? Heto ang ilang basketball terms na unique na ginagamit dito sa atin. I'm sure alam na alam to ni Sports Tito Mikey Reyes. Una na riyan, ang pagkakataon para makabawi. Kapag natalo, galingan next time, bounce back at mag-rebanse. Sa street basketball, para madesisyonan kung kanino ang bola, dyan napapasok ang miss. Ang bola mapupunta sa kalaban kung hindi ito nag-shoot o hindi na-shoot kapag nag-free throw. Speaking of street basketball, ang pinakamasayang version siguro niyan dito ang tinagurian nilang interchinelas. Yun bang laro-laro lang? Kahit nakachinelas o kaya'y nakapaalam. Ito ang matindi. Sa basketball, may patay ang butiki. Ang ibig sabihin naman po niyan, brick shot o sa gilid lang ng board, tumama ang bola. Ang isa pang sablay na tira, yun bang tumama naman sa board ang bola pero hindi dumikit sa ring. Ayun, baldog yun. Yung pang volleyball na hampas kapag nakablock ang tawag doon, butata. 1910 pa po nang sinimulan ang basketball dito sa ating bansa matapos yang ipakilala ng mga Amerikano sa atin. At simula po noon, marami pa tayong mga pambihirang salitang karaniwang nagagamit sa paglalaro natin ng basketball. Patunay lang yan sa araw-araw po nating paalala. Always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.